Happy Sabat po mga kapatid. Napakabilis ng araw. Ilang araw lang at tayo nagkita-kitang muli sa pinagpalang araw na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa gabing ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa sa aklat ng Levitico. Nasa chapter 9 na tayo at patuloy akong nagpapasama sa inyo na basahin ang mga bagay na ito. Pero bago tayo magpasimula sa pagbabasa, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa loob ng isang linggo nagdaan na kami po ay pinagpala, pinahiram ng buhay at lakas at lahat ng pagmamahal nyo sa amin ay inyong pinaramdam. Maraming salamat po at muli kami humihingi ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po Ama sa gabing ito ay muli kaming humihiling sa inyo ng karunungan at nawa ang inyong banal na espiritu ay samahan kami kasama ng inyong mga malalakas at magagaling na anghel. Salamat po at pagpalain din ang mga taong manonood sa gabing ito at sa kanilang mga pakinig ay patuloy nila tayong samahan. Salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, simulan na po natin. Levitico 9:1 hanggang 24. Nang ikawalong araw pagkatapos ng pagtatalaga, pinatawag ni Moises si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at ang mga tagapamahala ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na parehong walang kapintasan at ihandog sa Panginoon. Ang baka ay handog sa paglilinis at ang tupa ay handog na sinusunog. Sabihin mo sa taga-Israel na magdala sila ng lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Kumuha rin sila ng baka at tupa na kapwa 1 taon at walang kapintasan at ihandog bilang handog na sinusunog. Kumuha rin sila ng isang baka at lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Ihahandog nila ito kasama ng handog na butil na may halong langis dahil magpapakita ang Panginoon sa araw na ito. Kaya dinala rin nila roon sa harap ng toldang tipanan ang lahat ng dadalhin ayon sa sinabi ni Moises sa kanila. At silang lahat ay nagtipon doon sa presensya ng Panginoon. Sinabi ni Moises sa kanila, inuutusan kayo ng Panginoon na gawin ninyo ang paghahandog na ito para ipakita niya sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos sinabi niya kay Aaron, lumapit ka sa lahat at ialay mo ang iyong handog sa paglilinis at handog na sinusunog para matubos ka at ang sambahayan mo sa inyong mga kasalanan at ialay mo rin ang handog ng mga tao para sila rin ay matubos sa kanilang mga kasalanan ayon sa iniutos ng Panginoon. Kaya lumapit si Aaron sa altar at pinatay niya ang handog na batang toro bilang handog sa paglilinis. Ang dugo nito'y dinalan sa kanya at ang kanyang mga anak ay nilubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwinisik sa parang sungay sa mga sulok ng altar at ang natirang dugo ay binuhos niya sa ilalim ng altar. Sinunog niya sa altar ang mga taba at ang mga bato, pati na ang maliliit na bahagi ng atay nito, ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ang karne at ang balat ay sinunog niya sa labas ng kampo. Pagkatapos pinatay din ni Aaron ang mga hayop na para sa handog ng sinusunog. Ang dugo ay dinala sa kanyang mga anak sa kanya at iwinisik niya sa palibot ng altar. Dinala rin sa kanya ng mga anak niya ang hiniwa-hiwang mga karne ng handog na hayop pati ang ulo at sinunog niya ito sa altar. Hinugasan niya ang laman loob at mga paa at sinunog niya ang mga ito pati altar pati ng iba pang parte
ng handog na hayop. Pagkatapos dinala niya sa gitna ng mga handog na para sa mga tao, pinatay niya ang kambing na handog sa paglilinis ng mga tao katulad ng kanyang ginawa sa una niyang handog na inialay para maging malinis siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos dinala rin niya sa gitna ang hayop para sa handog na sinusunog at inihandog niya ayon sa paraan ng paghahandog nito. Dinala niya sa gitna ang handog na mga butil. Dumakot siya ng isang dakot na butil at sinunog sa altar kasama ang handog na sinusunog tuwing umaga. Pinatay din ni Aaron ang baka at ang lalaking tupa para sa mga tao na kanilang handog para sa mabuting relasyon. Ang dugo ay dinala sa ng kanyang mga anak at winisik niya sa palibot ng altar. Ang taba ng mga ito, ang matabang buntot at ang taba sa laman loob at ang bato pati na ang maliliit na bahagi ng atay ay pinatong ng mga anak ni Aaron sa pitso ng mga handog na hayop at sinunog ni Aaron ang mga taba sa altar. Ayon din sa utos ni Moises, itinaas ni Aaron ang pitso at ang kanang hita ng hayop bilang handog na itinaas. Pagkatapos maihandog ni Aaron ang lahat ng ito, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa mga tao at binasbasan niya. At pagkatapos bumaba siya mula sa altar. At pumasok sina Moises at Aaron sa loob ng toldang tipanan. Paglabas nila, muli nilang binasbasan ang mga tao at ipinakita ng Panginoon sa kanilang kapangyarihan sa mga tao sa pamamagitan ng apoy na sumunog sa mga handog na nasa altar. Nang ito'y makita ng mga tao, nagsigawan sila sa tuwa at nagpatirapa para sambahin ang Panginoon. Ang istorya po dito sa chapter 9 ay halos katulad din ng nasa chapter 8. Ano po? Sinusunod ni Moises at ni Aaron ang lahat ng tagubilin ng Panginoon. Pero may mapapansin kayo na ang lahat ay sabi niya ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ginawa nila ito at hindi sila tumatanggi, hindi sila nagrereklamo ayon sa utos ng Panginoon. Sa pagtatapos, tayo po muli ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po ng marami sa mga karunungan na inyong pinagkaloob sa amin. At nawa sa araw na ito ng Sabat ay pakisamahan muli kami upang makita kami kinabukasan. At kami po ay muling magpupuri, sasamba sa iyong pangalan. Maraming salamat po at mihiling po kami ng dagdag karunungan pang material, pisikal at espiritual. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat, alang-alang po lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo sa pagsama niyo sa akin at muli hanggang sa araw ng Miyerkules ay magkita-kita muli tayo. Happy Sabbath po sa lahat.